parang alaki po ng ipinagbago. Dahil yung mga napanood po natin ng mga nakaraan, nung nasa piling ni Tekram, mabait na Dave po yan. Ano yun lagi ko sinasabi, nak, sa'yo? Lagi pong mag-pray. Ang importante, nak, wag matigas ang ulo. Magtuwang nalala yung ulo. Wag lalaki yung ulo. Tsaka alisin po yung ugali natin yun. Dapat tinapos niya na ang kwento. Wala siyang utang na loob. Huwag kang magpasulsul sa mga wakwak na yan. Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling buwabati muna sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Pag-uusapan po natin itong patungkol pa rin po kay Dave at saka po kina Tekram. Na kung saan ho sa pagkakataong ito, i-highlight po natin yung patungkol po sa pag-uugali, patungkol po sa attitude. Ang tanong, hindi ho ba naturuan si Dave ni Tekram about attitude? Kung paano makisama, paanong tamang pagdidisiplina? Sino nga ba ang may kasalanan kung sakasakaling tayo po ay nakakarinig o nagugulat sa mga binabanggit ni Dave po sa ngayon? Tapos isa pa po, si Kuya Bal Santos Matubang, ni-real talk ho si Dave at saka po yung ilan sa kasama niya na po sa ngayon. So pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, konting paalala muna po si Kuya Julay. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, Julay Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button ho para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos meron po tayong Facebook page, pwede naman po nating i-follow at po pwede pong i-like yung mga upload po dyan. So maraming salamat. At kung okay lang po, mga Lingap partners, kasamahan po natin sa Team Kalingap, suportahan po natin. At higit sa lahat, sina Kuya Bal Santos Matubang at saka po si Kalingap Rab. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin itong mainit na issue pa rin po na kung saan ito po ay kinapapalooban ho ni na Dave at saka po ni na Tekram. Alam po natin sa ngayon, malabo na ho na magkabalikan o kaya bumalik si Dave, magkasama-sama po sila. Dahil nga po sa mga napanood po natin doon sa pinaka-latest na pahayag po ni Dave, malabo na po yun. At sa tingin ho natin, tanggap na rin po ni na Tekram. Yung gamit nga ho doon sa kwarto, ayos na po, talagang binalot na ho. Ibig sabihin, wala na. Para mawala na po yung mga alaala. So sa pagkakataon po ito mga kabayan po natin, pag-usapan natin, yung pinakaugat, bakit nga ba humantong sa ganito? Alam niyo po, ang masasabi ko lang po, sa napanood ko po, parang ang problema ho ay about attitude. Ano po, yan po ang pinaka-highlight po natin. Dahil ako man ho ay nagulat sa mga binanggit po ni Dave. Kaya nga po, kahit sino naman, masasaktan ho talaga. So sa pagkakataong ito, gusto ko lang po munang isingit, nung si Dave ho ay bago pa lang po kay Tekram. Konting clips lang po ito. At makita po natin dito kung paano po natin mapapansin na parang napakabait po ni Dave. Ito, panoorin po natin. Anong message mo sa lolo't lola mo? Lola, sana po kung buhay po kayo ngayon. Sana po napalagaan ko po kayo. Salamat po, inalagaan niyo pa ako nung wala yung nanay ko. At I love you so much. So guys, one day nga po pala, nagbago po yung buhay ko. Dumating po si Tatay Ram. At salamat po sa pagmamahal niyo sa akin. Sana po tulungan niyo po si Tatay Ram na mahanap po yung mga kapatid ko. I love you po. Galing naman. Napapaglakpag yung puso ko. So sa akin, bilang tatay mo ngayon, request ko na balang araw ay maging mapatawad mo yung mama mo, no? Guys, tulungan niya po akong pagdasal ko po na patawag ko po bigla yung nanay ko. So yan po nung time na after pandemic po yan. Tapos dito po parang tinuturuan po ni Tekram kung paano mag-vlog si Dave, mababayan po natin. At napansin natin, parang napaka-smart niya po talaga. So ngayon pupuntahan po natin yung patungkol naman po sa pagdidisiplina po ni Tekram. Dahil nga po ang nangyayari sa ngayon, yung naging attitude po ni Dave, parang ang masasabi natin, hindi ba ito naturuan ni Tekram? So panoorin po natin ito, balikan po natin sandali, yung ilan sa mga eksena po noon. Pati yung utang na lockdown na. Tinatanong kita, ano yung mga natutunan mong aral itong nagdaang COVID na? Huwag pong masyadong lalabas. Tapos? Lagi pong magmask. Saka po mag-alcohol. Si Luis po
kamusta? Na-miss mo na si Luis, no? Opo. Ano yun lagi ko sinasabi, nak, sa'yo? Lagi pong mag-pray. Ang importante, nak, wag matigas ang ulo. Magpuang lalaki yung ulo. Wag lalaki yung ulo. Tsaka alisin po yung ugaling attitude. Yung attitude, at saka... Yung tigas ng ulo. Tsaka yung pagiging mayabang, di ba? Opo. Ayaw na ayaw ni Tatay Ramo yung mayabang na tao. Gusto ni Tatay Ramo kahit na meron ka, simple ka lang sa buhay, no? Opo. Yung sabi niyo rin po tayo, tay, hindi naman po sa pananamit yung ugaling mayaman. Tama na. Nasa ugali daw po yan. Tsaka hindi importante kung ano yung panlabas na anyo mo. Ang importante yung... Ugali. Dahil po mga kabayan po natin, hindi ho nagkulang po si Tatay Tekram. Diyan po makita ho natin yung pagpapaalala po kay Dave patungkol po sa attitude, tamang pagdidisiplina, tamang pag-uugali, at syempre ho, huwag matigas ang ulo mga kabayan po natin. So kung sakasakali man ho, kung anong masasabi natin sa narinig natin kay Dave, kung ano na po ang style niya sa ngayon, hindi naman po siguro natin masisisi si Tekram mga kabayan po natin. Maliwanag po yan sa ating napanood. So ngayon po, isunod naman natin yung real talk po ni Kuya Bal Santos Matubang. Dahil nga po sa sitwasyon na ito, napanood niya ni Kuya Bal, talagang hindi nakapagpigil din po siya. Naglabas ho siya ng mga ilang punto ho dito na kung saan ay napakahalaga. At nabanggit niya po dito na kung talagang matino si Dave, dapat hindi niya po siniraan si Tatay Tekram. Kumbaga ho, malaya na siya, kahit anong nangyari, dapat daw sana hindi niya siniraan po si Tekram. Siguro ho, mas maganda, pakinggan po natin si Kuya Bal Santos Matubang. Kasi nga po, kumbaga sa ano, gusto niya ng malaya. Ayaw niya yung itutuwid siya. Isang pamilyang napakabait. Isang ganun nga ugali eh. Kaya ingat kayo sa pag-aampon. Yakin niyo po na walang isang ganung ugali, mga kaibigan. Yakin niyo po na yung aamponin niyo ay yayakapin kayo balang araw. Mamahalin kayo. Yung ganyan pong tulad kay Dave, mga kaibigan, na inampon nyo, inalagaan nyo, lahat, ginawa nyo ang lahat ng paraan na makatulong kayo. Tapos balang araw, tutuklawin ka rin at iiputan. Okay na po. Tapos, madada pa. Alam nyo kung isang taong matino si Dave, di na siya magsasalita laban kay Tekram. Okay na po yun na nasa labas na ako, masaya na ako dito. Tama na po na ayaw ko nang siraan si Tekram. Tama na po, tita, ninong, ayaw ko na po magsalita. Okay na sa akin to. Kung sa palagay ko po, naging mahigpit, naging malupit si Tekram noon, okay na po yun. Ang mahalaga po ay ako'y malaya na ngayon. Nasa labas na ako sa pamilya nila. Sorry po, ayaw ko na magsalita. Ayaw ko masaktan si Tekram. Dapat ganun siya. Dapat ganun siya. Pero hindi po, pinapahiyaan niya si Tekram dito, mga kaibigan. Dapat tinapos niya na ang kwento. Wala siyang utang na loob. Hindi niya naaalala yung mga panahon na siya ay kinuha ni Tekram. Kung meron man si Tekram po na kahigpitan sa kanya para ituwid siya, palampasin niya na yon. Ang mahalaga po, buhay siya, nahubog siya, nakilala siya, natulungan siya. Dapat doon na lang. Tita, sorry po, ayaw ko na magsalita laban kay Tekram. Salamat naman at kung ganito nga, ako'y nasa labas na ng kanilang pamamahay, itong pangarap ko na gusto kong mangyari, salamat po. At ayaw ko na po magsalita laban sa kanila. At tapusin ko na po. Ganun dapat. Huwag kang magpasulsul sa mga wakwak na yan. So yun po, walang utang na loob daw po. Dapat pa nga raw ho magpasalamat, mga kabayan po natin. So ang nangyari po dito sa assessment po ni Kuya Bal, parang nagpasulsul po si Dave po, mga kababayan natin. So ngayon naman po, ituloy naman po natin doon sa part about vlogging. Dahil ito po ay na-highlight po ito ni Dave na kaya raw po siya inaalagaan dahil binablog siya.
Kumbaga ho, ang dating ay ang laking pakinabang ho ni Tekram dahil naibablog po siya. Ito po ang paliwanag po ni Kuya Bal Santos Matubang. Dave, bawat vlog mo, iko-content kita. At ipaliwanag ko sa inyo at sa ibang mga manunood na hindi dapat ginagawa ang mga bagay na yan. Magpasalamat ka pa rin sapagkat nakilala ka. Natulungan ka ni Tekram. Hindi yung lahat ng mga kabulukan ni Tekram ilalabas mo kung mayroon man. Hindi dapat ganon. Tinuri kang anak ni Tekram. Ituring mo siyang ama. Magulang, nag-aalaga sa iyo. Ang panahon na yon, na walang-wala ka. Advice ko ito sa iyo, Dave. Tinuri ka niyang anak. Tinuri ka niyang anak. Huwag mong sabihin na binablog mo ako eh. Natural. Charity vlogger yan eh. Kung di man yung vlogger, di ko man i-vlog niyan. Huwag mong sabihin na pinakakitaan ka ni Tekram. Vlogger yan. Ano man ang i-vlog niyo, kumikita siya. Huwag kang mag-isip na obligasyon na buhayin ka, alagaan ka kasi binablog ka. Vlogger yan eh. Kahit hindi ka mang i-vlog niyan, may views yan. Tekram yan. Trending yan. Vlogger yan. Kahit i-vlog niya aso, pusa, daga, may views yan. Kung hindi ka binablog ni Tekram, hindi ka makakilala. Hindi ka sisikat. Pasalamat ka na i-vlog ka ni Tekram at natulungan. Dapat doon pa lang, magpasalamat ka na natulungan ka. Ngayon, yung gusto mong yung pangarap mong makalabas kay Tekram at gusto mo ay magsarili, o natupad na. O tahimik ka na. Mahimik ka na. O yung parang bakla na parang daldal mo sa mga tao na lahat ng mga baho nilalabas mo. Huwag naman ganon. Huwag naman ganyan. May puso rin si Tekram at yung asawa niya. Nasasaktan din yan. So ayun po, maliwanag yung binanggit po ni Kuya Bal Santos Matubang. Natural lang daw po na i-vlog siya dahil si Tekram ay vlogger. Oo nga naman. Sabi ni Kuya Bal, kahit daw hindi siya ang i-vlog, sigurado may manonood kay Tekram dahil si Tekram ay sikat or kilala. At hindi daw po sisikat si Dave kung hindi siya na i-vlog ni Tekram. Kung sakasakali daw po ibang nag-vlog kay Dave, baka hindi po siya nakilala. So dahil po sikat si Tekram, nakilala po siya, dumami ang sponsor, dumami ang mga sumusuporta. Kahit po yung mga kasamaan po ni Dave sa ngayon, kung wala si Tekram, sa tingin ko ho, hindi nyo po matatagpuan si Dave. Hindi ho kayo magkakasama-sama. Na kung saan po ay tama po yung binabanggit po ni Kuya Bal Santos Matubang. So ngayon po, siguro isingit pa po natin yung nabanggit ni Kuya Bal dito naman po sa ilan sa mga sponsor. Kumbaga ho, ito naman yung mga parang nasa likod ni Dave sa ngayon. Nangiinsulto pa kayo. Ha? Oo, nangiinsulto kayo. Sa Tekram family. Yang si Daisy na yan, na mukhang impacta na yan, isa rin sa mga promotor nito ay, isa rin sa mga nagsusulsul kay Dave. Vlog pa ng vlog. Ang sarap sa pakin si Daisy na yan, nag-interview. Ang sama ng ugali. Dave, sabihin mo lahat yung mga baho ni Tekram. Sinusulsulan niyo yung bata na magsinungaling. Ang bihira naman kayo. Aga ka pa lang mukha ninyo. So ayan po, yan po ang real talk po ni Kuya Bal. Sabi niya, ito daw po ang mga promotor, ito ang sol-sol. Yung the way ng pag-i-interview, minsan parang napapahamak pa si Dave lumalabas, mga kabayan po natin. Doon po kasi sa mga pinanood po natin, parang ang dating ho talaga, parang ang sama na po ni Dave. Parang alaki po ng ipinagbago. Dahil yung mga napanood po natin ng mga nakaraan, nung nasa piling ni Tekram, mabait na Dave po yan. Pero sa ngayon ho, matindi palaban. At ang kinakalaban niya po ay si Tekram, mga kabayan po natin, yung nag-alaga sa kanya. Sabi nga ni Tek po rin doon sa nakaraang vlog po natin, kung hindi naman ikaw kay Tatay Ram, wala lahat yan.
na kung saan po, totoo naman po yun, mga kabayan po natin. Kahit sino po mag-a-analyze niyan. Kumbaga ho, mas malaki yung chance na umasenso si Dave sa piling po ni Tekram dahil nga po sikat. Mabilis dumami yung supporters, yung sponsors. Na yun na nga po ang nangyari po sa ngayon. So yun lang po muna siguro ang ating reaction video po. Hina-highlight po natin yung real talk po ni Kuya Bal Santos Matubang. At saka po binalikan po natin yung ilang clips po ng mga nakaraan about po sa attitude o kaya pagdidisiplina. Naway nakatulong po sa atin, magsilbing aral po sa ilan. Ito pong napanood po natin sa pagkakataong ito. So maraming salamat po sa inyo. Kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap. Na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang samang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos. Mabait tayong lahat. God bless. Bye-bye!